Kapatid, pinagpala ka ng Diyos. Sabihin po natin, pinagpala tayo ng Diyos. Opo, kaya ang atin nga pong patotoo, God is good all the time. Bakit nga po ba tayo pinagpala ng Diyos? Naniniwala po ba tayo na tayo ay pinagpala ng Panginoon? Magsabi po tayo ng dalawang amen. Nais ko po na sa mga sandaling ito ay sama-sama natin na ipahayag na tayo ay pinagpala ng Diyos sapagkat tayo ay bahagi ng Kanyang katawan. Sabihin po natin, tayo ay bahagi ng Kanyang katawan. Tayo po ay pinagpala sapagkat bahagi tayo ng iglesia. Naniniwala po ba tayo na tayo ay bahagi ng katawan ng ating Panginoong Jesucristo? Amen? Sabihin po natin sa ating mga katabi, ano namang bahagi ka ng katawan? Ano pong bahagi ng katawan ang bawat isa sa atin? Ang sabi po ni Apostol Pablo, doon po sa kanyang sulat, sa mga mananampalataya sa Korinto, unang Korinto, ang kabanatay 12, ang talatay 27, kayong lahat ang iisang katawan ni Kristo at ang bawat isa'y bahagi nito. Opo, tayo ay bahagi ng iisang katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Inihalintulad po ni Apostol Pablo ang iglesia o yung pong bagong Israel sa katawan ng ating Panginoong Jesucristo at ang bawat isa'y bahagi nito. Kaya ang tanong po natin, ano nga po ba tayo sa katawan ni Kristo? Amen. Ipinagdiriwang po natin sa buwang ito ng Pebrero ang pagiging kaanib ng katawan ng ating Panginoong Jesucristo. At ito po ang ating pong binibigyan ng pansin sa buong United Church of Christ in the Philippines. Paano nga po ba tayo naging kaanib ng United Church of Christ in the Philippines? Yan po. Kung mayroong man tayo na hindi malilimutan sa ating buhay, naniniwala po ako na kung papaano tayo naging kaanib ng simbahan o ng isang iglesia lokal ng United Church of Christ in the Philippines o kung dito sa McGill Memorial Church, hindi po natin ito makakalimutan. Amen? Kaanib po tayo ng McGill Memorial Church at kung papaano tayo naging kaanib, yan po kailanman ay hindi natin malilimutan. Nasa sa puso po natin yan. Ang aking pong katanungan para sa ating lahat, bilang bahagi tayo ng iisang katawan, kinakailangan mayroon po tayong kumbaga po, napupulsuhan natin ang ating pong katawan. Kumbaga po, nadarama natin, alam natin ang kalagayan ng katawan. Ang aking pong tanong para sa ating lahat, sa pagiging bahagi ng katawan ng ating Panginoong Hesus dito sa McGill Memorial Church, ilan nga po ba ang mga bumubuo ng katawan ng ating Panginoong Hesus? Ilan nga po ba tayo sa McGill Memorial Church? Sa mga elders, ilan nga po ba ang membership ng McGill Memorial Church? Tayo ngayon ay Centennial Church. Meron pong gustong sumagot dito na isa nating elder. Ilan nga po? Nasa? Alam niyo po, ang sinasabi po dito ng ating pong isang elder, nagre-review po sila nitong nakalipas na linggo pa, o magdadalawang linggo na, ay nasa
nasa 2,000. Ilan po kaya tayo ngayon dito? May 1,000 po ba tayo dito? Wala po. So, yun po ay hindi pa po natin na i-update yung lahat na yon. Ano po? So, nasa 2,000 po tayo. Mula po doon sa pinakabata hanggang sa may gulang na o mga nakaipon na ng edad. Tayo po ay nasa 2,000. Opo, mga minamahal na mga kapatid. Ganyan po ang kalagayan, ang bilang ng katawan ng ating Panginoong Jesucristo dito sa McGill Memorial Church, at tayo ay bahagi ng bilang na ito. Tayo ay bahagi ng katawang ito. Opo, nais ko po na patuloy na anyayahan ang bawat isa sa atin. Sino po ba ang mayroong pong vision o pangitain? Sino po ba sa atin dito ang nananalangin na ang buhay na katawan ng ating Panginoong Jesucristo, ang McGill Memorial Church, doon po sa narinig natin na mayroon tayong halos 2,000 kaanib, ito ay maragdagan pa. Sino po sa atin ang may vision? Sino sa atin ang nakadarama ng kabigatan sa kanyang buhay na madagdagan pa ang bilang na ito? Magsabi lamang po ng Amen. Purihin po natin ang Panginoon. Opo, nais po natin na ang katawan ng ating Panginoong Jesucristo ay lalo pa po na madagdagan ang bilang. Nais po natin na lalo po ito na maging masigla at buhay na buhay. Ngayon, papaano nga po ba maging bahagi ng katawan? Papaano nga po ba maging bahagi ng iglesia o ng United Church of Christ in the Philippines? Ang ating Panginoong Jesucristo ay meron pong napakahalagang atas o tagubilin sa kanyang mga alagad. Parang sabi po niya, matapos na siya ay muling mabuhay, sinabi po niya sa kanyang mga alagad, humayo kayo at gawin ninyong mga alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. At turuang sumunod sa lahat ng ipinag-utos ko, at tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan. Dito, pinapahayag na sa pamagitan po ng gawain ng bautismo, magiging bahagi ang isang tao sa katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ng bautismo, ito po ay isang tanda upang patuloy na lumago. Ito ay isang gawain upang patuloy na lumago ang katawan ng ating Panginoong Jesucristo sa pamagitan ng bautismo. Subalit, magkakaroon lamang po ng mga babautismuhan o bibinyagan kapag ka po sumunod sa atas na humayo kayo. Amen? Napakahalaga po ng atas na ito ng ating Panginoong Jesucristo na tinatawag po nating Great Commission. Naruroon ang patuloy ng katawan at pagsasila ng iglesia sa pamagitan po ng ating pong paghayo, sa pamagitan ng pagsunod sa atas ng ating Panginoong Jesucristo at sa ating pong matapat na paggagawad ng sakramento ng bautismo. Opo, sa atin bilang bahagi ng mga Reformed faith o tinatawag po na Protestante o Ebangheliko, meron po tayong 2 sakramento, at ito ay ang sakramento ng bautismo at ang sakramento ng banal na hapunan o ng Lord's Supper na atin pong ipinagdiriwang tuwing unang linggo ng bawat buwan. Opo, mga minamahal na mga kapatid, papaano maging kaanib o maging bahagi ng iglesia?
para po sa atin na mayroong pong karanasan na hindi natin malilimutan kung paano tayo naging bahagi ng McGill Memorial Church at ng United Church of Christ in the Philippines. Nais po nating muli na ito ay ating sariwain, nais natin na muli ay gunitain upang ating pong maipahayag ang ating muling pagpapatibay o renewal ng pagiging kaanib ng Iglesia at ng United Church of Christ in the Philippines. Ang pagiging kaanib po ay maaring matamo sa pamagitan ng pagbabautismo o ng binyag, sa pamagitan ng paghahandog o ng dedication, sa pamagitan ng confirmation. Ito po yung ginagawa natin sa ating pong mga communicants class. Sila po ay confirmation class din ang tawag natin sa kanila. So sa pamagitan ng kumpirmasyon, sa pamagitan ng pagpapalipat ng pagiging kaanib at pagtanggap, sa pamagitan ng pagpapatotoo ng pananampalataya sa publiko o yung public confession, at sa pamagitan din po ng affiliation. Nagiging kaanib po ang isang tao na nagsuko ng kanyang buhay sa ating Panginoong Hesukristo sa pamagitan ng mga parang ito, sa pamagitan ng bautismo, sa pamagitan po ng dedication o paghahandog, sa pamagitan po ng confirmation, sa pamagitan po ng public confession, sa pamagitan po ng transfer and acceptance and ng affiliation. At ang bawat isa sa atin ay mayroong karanasan kung papaano naging bahagi ng iglesia. Opo, dapat din nating maunawaan na hindi maaring maging bahagi ng katawan kung walang pag-aalay ng sarili sa ulo ng iglesia. Sino po ba yung ulo ng iglesia? Sino po ba yung ulo ng iisang katawan? Ang ating Panginoong Hesukristo. Jesus is our ang ating Panginoong Hesukristo, ang ulo ng iglesia. Siya ang ating tigapagligtas. Siya ang ating Panginoon. Opo, ang paghahandog o pag-aalay o dedication ay isang kapahayagan ng pagpapasalamat kay Kristo sa pagbibigay niya ng kanyang sarili para sa atin. Yaong pong mga nabautismuhan na nung sila'y sanggol pa o nung sila'y bata pa, sila po ay nangangailangan ng kumpirmasyon. At ito po, yun po ngayong pinagdaraanan o ito po yung karanasan ngayon ng ating mga anak at ating mga apo na nagpatala sa ating communicant class. Matapos po silang makapag-aral, sila po ay gagawaran ng kumpirmasyon upang mapagtibay ang pangako na ginawa ng kanilang mga magulang o natin bilang kanilang mga magulang nung sila ay bautismuhan pa, nung sila ay sanggol o nung sila ay bata pa. Lahat po ng mga preparatory members o yung mga nabautismuhan nung sila ay sanggol pa at yung mga may sapat ng gulang na nais magpabautismo, sila po ay mga preparatory members at kinakailangan po sila na dumaan sa isang serye ng mga pag-aaral bago makumpirmahan. O kaya naman doon sa mga may gulang na nais po nila na mabautismuhan, kinakailangang dumaan po sila sa isang serye ng pag-aaral. Ang pagpapalipat at pagtanggap po naman upang maging isang kaanib ay isinasagawa sa mga nabautismuhan na sa ibang tinatawag natin na Trinitarian communion. Trinitarian Church. Ginagawa po natin yung pong pagtanggap sa nais na lumipat doon sa mayroong pananampalataya o Christian doctrine o Christian belief sa iisang Diyos, sa Ama, sa Anak, at sa Banal na Espiritu. Ito po yung tinatawag natin na Trinitarian doctrine.
Merong pong mga ibang mga simbahan o tinatawag po natin na other communion na hindi po ganoon ang kanila pong basic Christian doctrine, yung kanilang basic belief on God. Hindi po Trinitarian. Sa mga nais maging bahagi ng United Church of Christ in the Philippines, kung ang kanila nga pong tinanggap na bautismo ay yung pong Trinitarian, hindi na po natin sila binibinyagan. Sila po ay tinatanggap natin sa pamagitan ng public confession, sa pamagitan ng pagpapahayag po nila na sila ay buong puso na nag-aalay at tinatanggap ang ating Panginoong Jesucristo at upang maging bahagi ng kanyang iisang katawan o ng iglesia. Opo, mga pinakamamahal na mga kapatid, mahalagang tandaan po natin ang mga kaparaanang ito kung paano maging bahagi ng United Church of Christ in the Philippines o sa isang iglesia lokal. Mahalaga po na ang mga ito ay ating taglayin upang sa pagsunod po natin sa atas ng ating Panginoong Jesucristo na humayo kayo, gawin ninyong mga alagad ko ang lahat ng bansa at bautismohan nyo sila. Alam po natin kung papaano po natin tutugunin ang mga katanungan ng ating mga kapatid, ng ating mga kaibigan, ng ating mga kapwa, ng ating mga kasamahan na nais na sila ay maging bahagi ng kapatirang McGill Memorial Church o ng United Church of Christ in the Philippines sa pangkabuuan. Opo, naniniwala tayo sa isang napakahalaga na kapahayagan ng ating pananampalataya. Ang sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, matapos na humayo kayo at gawin ninyong mga alagad ko ang lahat ng bansa, ang sinabi po niya, bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Ang katunayan ng bautismo po ay wala sa lugar ng pinagbautismuhan. Ang pinakamahalaga po ay kung kaninong pangalan sila na bautismuhan. Sa makatuwid, ang mahalaga ay kung sila ay nabautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Purihin po natin ang pangalan ng Panginoon. Meron lang tayong iisang Diyos, iisang pananampalataya. At sa United Church of Christ in the Philippines, atin pong buong sikap na isinasabuhay ang ating pong kapahayagan ng pananampalataya o statement of faith o doktrina na mayroong iisang Diyos. Ito po yung Trinitarian belief. At kung mayroong po tayong mga kapatid at mga kapwa na may ganitong pananampalataya at pagpapahayag ng kanilang pananampalataya at nais maging kabahagi ng United Church of Christ in the Philippines, sila po ay ating tinatanggap. Sila po ay pinagpapasalamat natin sa Diyos na maging bahagi ng sambahayang UCCP. Opo, kapag tayo ay naging bahagi na ng iisang katawan o ng iglesia o ng United Church of Christ in the Philippines, hindi po tayo nananatili na maging bahagi lamang nito o maging ordinaryo at maging pangkaraniwang kaanib nito kung hindi tayo ay nagle-level up. Ano po bang ibig sabihin na nagle-level up? Tayo ay nagiging isang alagad. Ibig sabihin, meron po tayong mga banal na pananagutan. Meron po tayong dapat gawin bilang bahagi ng iglesia, bilang bahagi ng iisang katawan. At sa ating pong buhay bilang UCCP, dito po sa ating McGill Memorial Church Bulletin, nakalagay po dito ang tungkulin ng bawat kaanib ng simbahang UCCP. Inaanyayahan ko po tayo na ito ay ating pong palagi na basahin, ating pong maging gabay ito
sa ating pagiging alagad ng ating Panginoong Jesucristo bilang bahagi ng Kanyang iisang katawan. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu,